Galit na ata si tita. Okay lang, love. Kahit tayo na lang yung sabay kumain. Baka pagalitan lang tayo lalo eh. Si mama naman, ipapakita lang kita. Ipapakita mo lang ako sa kasama mo para hindi ka pagdudahan. Kaya muntikan ka na matanggal sa trabaho mo eh. Inuuna mo pang mag-reply dyan sa jowa mo. Hindi mo ba maipaliwanag dyan na kapag oras ng trabaho, dapat sa trabaho ang tuon? Ano, 24/7 na magkausap kayo? Pababayaan mo ang trabaho mo at ang sarili mo para lang mag-update sa kanya? Hindi mo ba pwedeng sabihin dyan sa mapagbantay mong nobya na mamaya na kayo mag-usap kasi may trabaho kang tinatapos? Pati sa meeting na bawal malaman ng iba. Kailangan katawagan mo siya para lang patunayan mong nasa trabaho ka. Aba, kung ganyan lang din ang buhay mo dyan, ay, ayoko na lang magsalita. Baka daanin na naman ako sa iyak niyang jowa mo. Salita pa talaga si mama oh. Alam mo na nga na matampuhin to eh. Ayan, pinatayan na ako ng tawag. Susuyuin ko na naman to. Totoo naman ang sinabi ko. Kapag nawalan ka ng trabaho, ayun, sakto. Pwede mo na yan makausap kada minuto at segundo ng buhay mo. Baka naman kailangan hanggang panaginip mo babantayan ka pa rin nun. Sobrang OA ng jowa mo. Lahat ng kilos mo babantayan. Ano ba naman yun? Nakakasira na ng buhay at kinabukasan mo. Yung pangarap mo, kailangan mo pang ipaalam sa kanya. At kapag ayaw niya, iiwan mo yung pangarap na yon. Hindi na yan pagmamahal, ha? Walang nagmamahal ng ganyan. Oo, galit ako. Galit na galit ako sa ganyang klase ng relasyon. Nakaka-stress. Ang pagsasama na walang katahimikan ay nakakasakal. Ganon ang relasyon ni Tifa at Sander. Lalo na mahilig magbantay at makialam ng personal na buhay ng kanyang nobyo si Tifa. Dahil din doon, may isang taong lalapit sa itim na kapangyarihan para matapos ang ganong klase ng relasyon. Ano kaya ang mangyayari at kahahantungan ng mapagbantay na nobya? Anong ginagawa mo, love? Tinitingnan ko lang kung sino yung nadagdag sa followers mo. Tapos may isa kang bagong friend. O sino na naman to? Bakit hindi mo ipinaalam sa akin? Yung bagong account lang yan ni Ira. Saan dito? Oh, sino naman tong malu na to? Di ko alam to. Hindi ko to kilala. Ibablock ko to. Si tita yan, nagpalit lang siya ng pangalan niya. Check mo yung profile niya. Wala naman nadagdag at nabawas dyan eh. Yung kay Ira lang na bago niyang account. Sa susunod ha, bago ka mag-accept ng friend request, sabihin mo muna sa akin kung sino yon. Tsaka kapag may nagpalit ng name nila, sabihan mo rin silang huwag magpalit ng pangalan sa Facebook dahil baka mablock ko talaga sila nang wala sa oras. Hindi ko naman alam kung sino magpapalit ng profile sa kanila, love. Sino tong pinusuan mo? Alin dyan? Itong picture ng babae sa binibining San Nicolas. Yung kay Sunshine yan, yung pinsan ko. Nagpapalike sila ng picture para sa voting ata dyan sa sinalihan niya. Dagdag na lang din ako sa bilang. Sa susunod ayoko ng ganito ha. Ayoko yung basta kagagawa ng hindi mo malang ipinapaalam sa akin. Wala naman akong tinatago eh. Ano bang kinakatakot mo? Ganyan ang sinasabi nila sa una, pero ang totoo nun, ang dami na pala ng ibang ginagawa. Basta, ano ang gusto ko, yun ang gagawin mo para walang problema sa relasyon nating dalawa. Sumasang-ayon na lang si Sander sa kanyang nobya dahil ayaw niya rin naman na magkagulo silang dalawa. Halos 2 taon na ang relasyon nila pero tila ba walang tiwala kay Sander ang nobya na si Tifa. Dahil lahat ng kilos, lahat ng gagawin niya, laging binabantayan. Kailangang ipaalam kahit na yung mga simpleng bagay lang, kahit pa may kinalaman sa pamilya nila. Nung umuwi na si Sander, magkausap pa rin sila sa cellphone ng nobya. Ibaba mo yung cellphone mo, Sander. Alam mo na nga nakakain na tayo. Pagising mo hanggang sa pagtulog mo, kausap mo yung girlfriend mo. Magkasama na kayo buong maghapon. Ano pa naman yan? Si mama naman, hindi naman to nakamute. Naririnig ka ni Tifa. Hindi ba pwedeng itabi ang cellphone mo kahit na saglit lang? Aba, baka naman magkasawaan na kayong dalawa niyan. Para namang hindi ka na nasanay kay kuya ma. Kahit bilang ng paghinga niyan, alam ng jowa niya.
Baka mag-away lang sila kapag 35 per minute ang hinga niya tapos umabot ng 36. Para naman kayo mga ano dyan. Ganun talaga kuya, totoo naman eh. Mamaya na lang ako kakain. Anong mamaya? May nakahain na nga rito oh. Umayos ka nga dyan. Tara na rito. Huwag mong talikuran ng pagkain, malas yan. Laging inaasar ng pamilya niya si Sander. Dahil kahit nasa banyo siya, may bantay siya. Kailangan siyang bantayan kahit pa natutulog siya. Pinagsabihan na nga rin ng kanyang ina si Sander na hindi naman daw dapat ganon ang pagmamahal. Nakakapagod at nakakasawa ang ganon. Wala siyang buhay sa labas ng relasyon nila. Pwede ang magbantay pero hindi ang sobra. Dahil para daw walang tiwala sa isa't isa. Katulad na lang ng ama ni na Sander. Dahil nasa barko ito kaya bibihira kumakausap ng kanilang ina kahit na noon pa man. Basta may pagmamahal, dapat daw may tiwala. Hindi na kailangan pang bantayan palagi. Isang araw, matapos lumabas sa trabaho ni Sander, sinundo naman niya ang kanyang nobya. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nandito, nandun lang ako nakapark. Nilipat ko lang dito dahil hindi ka pa naman bumababa eh. Nung nakita ko may lumalabas na, lumapit na ako. Sino kausap mo kanina? Hindi mo man lang sinasagot ang tawag ko? Hindi ko nakita dahil nasa bag yung cellphone ko. O anong ginawa mo doon? Sino ka nausap mo? May kinilala kang bago? Wala ah, sino naman kakausapin ko? Saka hindi naman ako pala kausap ng ibang tao. Aba, malay ko. Tara na, umuwi na tayo. Hatid na kita sa inyo. Nagmamadali ka ba ha? Hindi pa nga ako nakakapagsuot ng helmet, gusto mo na kaagad umuwi. Masakit kasi ang ulo ko eh. Gusto ko na ring umuwi. O bakit masakit ang ulo mo? Anong ginawa mo? Nagtrabaho ko. Alam mo naman na nasa trabaho lang ako maghapon, di ba? Magkausap pa nga tayo nun. May isang oras tayong hindi magkausap. Bandang 1:00 yon. Tulog ako nun, break time namin. Sino namang kasama mo nun? Katrabaho ko. Magkatabi kayong natulog ng katrabaho mo? Babae yan? Anong magkatabi? Magkatabi lang kami ng pwesto ng upuan. Sa upuan lang naman ako natutulog. Saka si James ang katabi ko. Siguraduhin mo lang. Bakit wala kang ipinadala sa aking picture? Paano naman ako magpapadala? Tulog nga ako noon. Tara na nga, umuwi na tayo. Huwag mo sabihin na magagalit ka na naman sa akin. Isang oras lang naman yung hindi tayo nakapag-usap ah. Ang daming pwedeng mangyari sa isang oras. Tulog nga ako noon. Hindi ko alam kung totoong tulog ka. Dahil pwede mo namang sabihin tulog ka pero ang totoo, may iba kang nilalandi. Wala akong panahon makipaglandian sa ibang tao dahil pagod ako at masama pa ang pakiramdam ko. Tara na nga. Nagtalo pa ang magkasintahan dahil kahit na anong paliwanag ni Sander, tila ba ayaw siyang pakinggan ng kanyang nobya. Hanggang sa nagkabatiri naman sila. Habang nasa biyahe si Sander, nakabukas ang tawag para makita siya ng nobya habang pauwi siya. Noong nasa bahay na siya, nakita ng kanyang ina na magkausap pa rin sila. Huwag mo sabihin na habang nagdadrive ka ng motor mo nagse-cellphone ka. Alam mo naman na delikado yung ganon, di ba? Ang daming naaaksidente sa kalsada dahil sa ganyan. Pati ba naman pag uwi mo, kailangan bantay sarado ka pa? Hindi man lang iniisip yung kaligtasan mo. Hindi naman ako humahawak ng cellphone, ma. May holder naman dun sa harapan ng motor ko. Kahit na, delikado pa rin yon. Sa susunod, sabihan mo yung girlfriend mo. Dahil ako ang magsasalita dyan, hindi niyan magugustuhan kapag ako ang nagsabi sa kanya. Hindi ka naman nagloloko Pinaghihinalaan at binabantayan ka masyado. Okay na po yun, ma. Nag-iingat naman po ako eh. Kung mahal ka talaga ng babae na yan, dapat inuuna niyang isipin ang kaligtasan mo. Ay, naku, nang gigigil ako. Hayaan nyo na po, ma. Ilang beses na ring pinagsasabihan ni Marley ang kanyang anak, pero hindi talaga ito nakikinig sa kanya. Hanggang sa isang araw, nasa bahay si Sander dahil nasa trabaho pa ang kanyang nobya. Bawal tumawag, kaya puro lang sila chat. Kailangan kapag may chat si Tifa, makakasagot agad ang nobyo. Dahil kahit na isang segundo lang, magagalit na ang nobya. Hindi ka ba nagsasawa sa ganyan, kuya?
Talagang umabot pa kayo ng 2 taon yan ha? Ang tibay mo naman. Hindi ko kaya yung ganyan. Kung ako yan, ako iniwan ko na yan. Bata ka pa kasi, hindi mo pa alam tong ganito. Tsaka hindi ka pa naman nagkakaroon ng girlfriend, no? Kahit na ba, yung girlfriend nga ni Kuya Anton, hindi naman katulad niya ni Ate Tifa. Ang bait nun. Kahit na busy sila sa trabaho, okay lang. Tapos hindi sila lagi magkausap at magkasama. May kanya-kanya silang buhay. Kapag gusto ni Kuya Anton lumabas kasama yung barkada niya, papaalam siya sa jowa niya. Kapag pinayagan siya, yun, bibigay lang daw siyang update. Pero hindi yung daig pang reporter. Kapag gusto ng jowa niyang lumabas kasama mga kaibigan niya, okay din kay Kuya Anton. Ganun lang din, bigayan ng update. Hinahayaan mag-enjoy. Yang sa'yo, di pa kayo kasal ha. Wala pa kayong anak, ganyan na. Kuya, may bala ka pa bang pakasalan yan? Gusto ko na nga magpakasal eh. Ilang taon na rin kami para magkaroon na rin ng anak. Ay naku, ayaw ni mama yung ganyan. Tignan mo, sabihin mo pa lang yan sa kanya, ayaw niya nang magkaroon ng manugang na ganyan ng ugali. Pinakikisamahan na lang niya si Ate Tifa dahil sa'yo eh. Baka naman kasi magbago na kapag naging mag-asawa na kami. Iba kasi yun eh. At least kasal na kami, di ba? Mapapanatag na yung loob niya. Hindi na niya iisipin na baka maghiwalay kami. Na baka iiwan ko siya. Alam mo kuya, duda talaga ako sa ganyan eh. Magiging mas malala pa yan. Hindi yan. Kakausapin ko na lang si mama. Matagal nang nagpaplano ng pag-aaya ng kasal si Sander, pero hindi niya yun magawa dahil nga laging nakabantay sa kanya ang nobya. Kapag nawawala siya, hinahanap agad siya. Kaya paano siya kakausap ng ibang tao? Lagi ring hinahawakan ng cellphone niya. Binubutingting. Sa ulado ang nababawas at nadadagdag sa mga kausap. Kahit na personal o kaya ay tungkol sa trabaho na usapan, binabasa yon ni Tifa. Walang kawala. Lahat dapat kalkulado at alam. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga araw. Magkasama ang dalawa dahil gumala sila. Habang nakaupo sila sa parke, hawak ni Tifa ang cellphone ng nobyo. Ano itong pinag-uusapan ninyo ni James? Sino tong Mika na binabanggit niya? Hindi niyo naman to katrabaho, di ba? O bakit nasa office ninyo? Oh, ano to? Lumapit pa pala sa table niyo. Tawang-tawa ka pa ha? Hindi naman babae yan si Mika. Si Charles yan. Kasi nagkatuwaan ang sabi niya kapag naging babae na siya, magiging si Mika na siya. Balak na raw niyang magpapalit ng kasarian. Next month yata ang punta niyang Thailand eh. Bakit hindi ko to alam? Hindi mo sinasabi sa akin. Hindi ko naman alam kung interesado ka sa ganyan eh. Kahit na, dapat lahat ng alam mo at nangyayari sa'yo, alam ko rin. Kung hindi ko pa nabasa itong chat na to, hindi ko pa malalaman. Paglilihim na rin yun. Nasabi ko na sa'yo noong nakaraan ha. Hindi mo lang natatandaan. Di sana inulit mong sabihin sa akin para hindi na ako nagtanong ng ganito. Diba? Magiging trans na pala yung katrabaho mo tapos lapit pa ng lapit sa'yo. Tigilan mo to ha. Huwag mo na itong kakausapin. Barkada ko yan sa trabaho ko, hindi ko naman yan papatulan eh. Tsaka may asawa na yan. Nagpakasal sila sa ibang bansa. Wala akong pake. Ayoko sa kanya. Nung nakita ko siya noon, hindi ko siya ramdam. Ayoko sa aura niya. Katrabaho ko yan. Hindi mo ba maiiwasan kahit pasabihin na katrabaho mo ha? Hindi mo kaya? O baka dahil ayaw mo? Huwag mo naman pagdudahan pati mga kabarkada ko. Wala naman kaming ginagawang masama. O ito, ano tong pinasa sa'yo ni... bakit Japanese ang name nito sa Facebook? Sino to ha? Babae pa. Si Ella yan, yung classmate ko nung high school. Nag-send lang sa akin ang class picture namin. Nagtatanong kasi siya kung sasama ba ako sa reunion namin eh. Hindi ko pa ako alam. Mababasa mo naman dyan eh. Magsasabi pa ako sa'yo. Kasi nga, isasama kita ron. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ngayon ko pa nga lang sasabihin pero naunahan mo na ako. Kailan ba to? Para makapag-live ako. Next month pa naman yan, bandang 20 or 21 daw. Sasama ba tayo? Okay, sige. Basta alam ko kung sino mga kasasama doon. Ibigay mo sa akin ang list. Kapag andoon yung ex mo, hindi na ako sasama. Wala naman yun sa Pilipinas eh. Paano mo nalaman? Hindi, naisip ko lang. Kasi nung naghiwalay kami noon, papunta na siyang Japan. Kaya malamang nasa Japan na yun. Kanino ka humihingi ng update sa kanya?
Humihingi. Hindi naman ako nakikipag-usap sa iba kong mga kaibigan at naging kaklase ah. Alam mo naman kung sino lang nakakausap ko, di ba? Minsan nga ikaw na yung nagre-reply eh. Sinisigurado ko lang. Baka sa iba kayo nag-uusap. Saan naman? Maging email ko nga pinapakialaman mo. Tinitignan mo yung mga usapan dun kahit na boss at client lang naman namin. Pati working phone at email ko binubuksan mo na rin. Kaya wala naman ako may tatago sa'yo. Alam mo na lahat. Pwede namang makaisip ka ng paraan, di ba, kung paano ka magtatago sa akin? Alam mo, wala na akong may tatago sa'yo dahil pati pag-ihi ko alam mo kung kailan. Pati pagkuha ko ng tubig sa pantry. Kung ilang tinapay ang nakain ko, kung anong ulam ko, kung uminom ako ng juice, kung nagbanyo ba ako, ilang minuto ako sa banyo, ilang tissue na gamit ko. Lahat ng ginagawa ko, alam mo naman lahat yun, love eh. Kaya wag mo na akong pagdudahan sa mga ginagawa ko. Alam mo naman kasi ako, di ba? Babae ako. Hindi mo naman maaalis sa aming mga babae na mag-isip ng ganyan. Kami kasi, ang gusto naming mga babae yung ina-update kami. O, yun naman ang ginagawa ko, di ba? Kahit anong oras ako natulog kasi nakikita mo naman yun. Magkukol tayo hanggang sa malobat na yung cellphone ko. Basta wag ka lang kasing lalaktaw ng update sa akin. Alam mo naman na yun ang kinaiinisan ko, di ba? Gusto ko alam kong lahat ng ginagawa mo. Hayaan mo, kapag naging mag-asawa na tayo, hindi na ako ganito. Kasi iisang bahay na lang ang titirahan natin eh. Mag-live-in na lang kaya tayo, no? Ano sa tingin mo? Ayoko naman ng ganun. Hindi ka pang live-in lang. Gusto ko yung papakasalan muna kita bago kita ibahay. Oo, kailan mo naman ako pakakasalan? Ako nang bahala dun ha. Di naman pwedeng sabihin ko agad sa'yo. Baka naman wala kang balak. Wala pa akong nakikitang ginagawa mo. Magiging surprise pa ba yun kung malalaman mo? Huwag mo nang isipin. Ako nang bahala dun ha. Lumipas ang ilan pang mga araw kung saan dumating ang ilang mga pagsubok sa kanilang samahan. Pero nanatili pa rin silang matatag. Kahit pamilya ni Sander, minsan ipapaalam niya pa sa nobya kung sasama siya. Isang beses pa, habang nasa palengke si Sander at ang kapatid niya, nakasalubong nila ang dating kasintahan ni Sander. Ngumiti lang ito sa kanya at hindi siya kinausap. Alam mo kuya, mas okay sana kung kayo na lang ni Ate Clea. May girlfriend ako, Kali. Ano bang sabi ko? Sana lang naman, di ba? Wish ko lang naman yun sa'yo eh, dahil mas mabait siya. Akala mo naman natatanda mo pa siya. Bata pa ako nun pero may isip naman ako nun kuya. Ang bait kaya ni Ate Clea. Ang saya nyo nga nun eh. Naalala ko pa, hindi siya kasama nun tapos umakyat kayo ng bundok ng mga pinsan natin. 2 araw yata kayo hindi nag-usap pero hindi naman siya galit sa'yo. Naghiwalay lang talaga kayo dahil kailangan niyang sumama sa parents niya pabalik ng Japan. Kung single pa siya, pwede pa kayo. Ganun talaga, iba-iba ang babae. Hindi porket iba si Clea, hindi na rin pwedeng mahalin si Tifa. Magkaiba naman yung pagmamahal ko sa kanilang dalawa eh. At sigurado na ako kay Tifa. Alam kong siya na talaga yung babaeng mamahalin ko habang buhay. Siya yung pakakasalan ko. Hindi mo sure. Pwede pang dumating ang isang araw na magbago ang ihip ng hangin kuya. Lalo na kapag napagod ka nakakaintindi sa kanya. Hindi naman kita hinihikayat na mag-cheat. Dahil ayoko rin naman magloko ka. Pero ang sinasabi ko lang, yung makawala ka dun sa babaeng baliw na baliw sa'yo. Hindi yan. Nagsabi naman si Tifa na magbabago rin siya kapag nakatira na kami sa isang bahay eh. Magbabago siya pero hindi yung magandang pagbabago, kundi yung mas malala na pagbabago. Saka mo sabihin sa akin yung ganyan kapag may jowa ka na ha. Hindi ka pa nga marunong manligaw eh. Maiintindihan mo lang ako kapag ikaw na yung nasa sitwasyon. Dahil nung mga oras na yon ay hindi nakapagbigay ng update ng ginagawa niya si Sander. Nagalit na agad ang kanyang nobya. Kung ano-ano nang pinagsasabi sa kanya. Mga bagay na hindi naman niya ginawa. Mga hinala na kung ano-ano. Kaya inabangan niya sa labas ng trabaho ang nobya para suyuin lang. Nung makita siya, hindi ito kumibo, ni hindi nagsalita. Malamig ang tingin sa kanya. Hindi ka ba naniniwala sa akin na ang dami nga naming bitbit ni Kali? Sinabi ko naman sa'yo na bibili kami sa palengke at grocery na rin, di ba? May hawak yung mga kamay namin. Hindi naman ako makakapag-chat agad. Saka pag uwi ng bahay, nag-update naman ako sa'yo, di ba? Tapos hindi mo naman ako pinaniniwalaan. Ah, talaga ba? Ang tagal naman ng 1 oras ninyo sa labas.
Wala yung 1 oras dahil nagmamadali kaming umuwi noon. Kahit na itanong mo kay Kali, namalengke lang talaga kami. Isa pa yung kapatid mo na yon. Hindi naman sumasagot sa tawag. Parang hindi mo makausap ng maayos eh. O sige tara, sumama ka sa bahay para alam mo kung anong mga pinamili namin. Nandun yun, may resibo. Nandun yung araw at oras. Ayoko nga. Ayaw naman sa akin ng mama mo. Akala mo ba hindi ko ramdam yon? Kapag nandun ako, wala siyang ibang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto ninyo. Tapos dadaanan niya lang ako. Tsaka akala mo ba hindi ko naririnig ang usapan ninyo? Yung sinasabi niya sa akin na bakit lagi na lang kitang binabantayan? Alam mo naman yun si mama parang hindi ka naman nasanay sa kanya. Yun na nga. 2 taon na tayo. Pero parang lagi pa rin mainit ang dugo niya sa akin. Inaano ba kita? Inaalagaan din naman kita, di ba? Pinababayaan ba kita? Ano bang ginagawa kong mali sa'yo? Niloloko ba kita? Nakita ba nilang pakawala akong babae? Kung yung parents ko nga tanggap ka eh. Mabait yun si mama, ang ayaw niya lang yung parang bantay sarado ko. Hindi kasi siya ganun kay papa Iba-iba naman ang pamamaraan ng mga babae, di ba? Hindi naman porket okay sa kanya yung ganon na hindi sila madalas nagkikita o nag-uusap ng papa mo, okay na rin sa akin. Paano? Sila, kasal na sila. Tayo hindi pa. Kung ganon din naman na kasal na tayo, alam ko na may hawak na ako. May karapatan na ako. Hayaan mo na lang si mama, ganun lang talaga siya. Hindi na alam ni Sander ang gagawin niya. Ayaw niya rin naman magsalita ng hindi maganda tungkol sa kanyang ina, lalo na kung may kinalaman yon sa kung paano pakialaman ang relasyon nila. Hindi talaga sa pamamaraan na pinakikialaman at ang daming pinagbabawal sa kanila. Maluwag naman si Marley sa relasyon ng kanyang mga anak. Nakikisama siya ng maayos sa mga kasintahan ng mga ito. Ang ayaw niya lang ay yun bang pagmamando na para bang wala ng karapatan ng anak niyang mabuhay at gawin ang gusto nito. Yun ang hindi maintindihan ni Tifa. Kaya ang lagi niyang iniisip ay mas gusto ni Marley ang dating kasintahan ni Sander. Ilang araw pa ang lumipas, walang nagbabago sa relasyon ng dalawa. Nagiging mas mahigpit pa nga si Tifa. Isang araw, nasa bahay si Sander. Wala siyang katawagan kaya nakakanood siya ng telebisyon. Oh, himala, hindi nanonood sa'yo yung jowa mo. Kulang na lang kabitan ka ng CCTV para alam kung anong ginagawa mo. Nasa meeting sila, bawal sila mag-cellphone doon, ma. Hindi na ba talaga magbabago ang ugali ng jowa mo? Hindi ka ba napapagod? Mahal ko po siya, ma. Kaya nagtitiis kang mawalan siya ng respeto sa'yo. Kaya ang ginagawa mo hinahayaan siyang tapakan ng pagkatao mo. Grabe ka naman, ma. Hindi naman pagtapak ng pagkatao ko yung ginagawa ni Tifa. Pagtapak pa rin niya ng pagkatao mo, anak. Lalo na kung ninanakaw niya sa'yo yung saya na dapat meron ka. Yung saya na hindi lang nakapalibot sa kanya. Hindi ka buhay kung ang buhay mo lagi lang nakaikot sa kanya. Huwag niyo na lang pong pansinin, ma. Basta po ang alam ko, masaya ako sa kanya. Tatapatin na kita, anak. Hindi ko gusto yung girlfriend mo. Hindi ko gusto na kayo ang magkatuluyan. Dahil ayoko makita kang nahihirapan kasusunod sa kung ano lang yung papabor sa kanya. Ako bilang ina mo, hindi kita pinaghigpitan sa buhay mo. Dahil alam kong kaya mong malaman kung tama ba o mali ang ginagawa mo. Sana yun din ang alam niya. Hindi yung kapag hindi ka nakakapag-update sa kanya nauuwi na sa awayan. Kung pwede naman sanang mapag-usapan pa. Saka hindi lahat ng ginagawa mo, dapat alam niya. Hindi yung pati oras ng ihi mo, kailangan i-monitor niya rin. Kung kumain ka na ba? Kung anong oras ka natapos? Anong kinain mo? Kung pupunta ka ng banyo? Yung kahit na 1 segundong hindi ka nag-reply, ang iisipin niya nang bababae ka na. Wala siyang tiwala sa'yo. Ibig lang sabihin nun, hindi ka niya kilala. Hindi ka niya kinilala dahil hindi ka naman talaga niya mahal. Hindi po, ma. Ganun po ang klase ng pagmamahal ni Tifa. Takot lang po siya dahil ganun po ang nangyari sa mga magulang niya noon. Hindi alam ng mama niya na may babae pala ang papa niya. Hindi pa naman kasal ang mga magulang niya kaya kahit na silang unang pamilya, sa iba nagpakasal. Kaya po yun, iniisip niya na baka ganun ang mangyari sa amin.
Hindi naman ikaw ang papa niya. Pero yung trauma po nandun. Yung trauma na sa'yo niya rin ibinabato? Hindi pwede yung ganon. Siya ang gumamot ng trauma niya, hindi yung magbibigay siya ng trauma dahil lang sa tinatawag na pagmamahal. Kasi sa totoo lang, kung kayo ang para sa isa't isa, bantayan ka man niya o hindi, kayo ang magkakatuluyan. Kasi para siyang vampira na uubos ng lakas mo. Baka kung kailan kasal na kayo doon ka pa mapagod. Baka doon ka pa magkaroon ng pagkakasala sa kanya. Di ko po gagawin yun. Hindi mo masasabi ang isang bagay base lang sa kung paano mo yun iniisip. Paiba-iba ang panahon. Baka nga mamaya siya naman pala yung nagloloko. Kaya takot na takot siya at binabantayan ka dahil baka alam niya kung ano yung mga galaw na ginagawa niya rin naman. May tiwala naman po ako kay Tifa. Hindi niya po gagawin yun. Nakita mo na, may tiwala ka sa kanya. Bakit siya walang tiwala sa'yo? Hindi mo pa naman ata siya niloloko sa loob ng 2 taon niyo. Yun ang intindihin mo. Hindi pwedeng puro pagtitiis. Hindi pwedeng puro na lang pagmamando. Kahit na ganon ang sinasabi ng kanyang ina, tila ba hindi nakikinig si Sander. Mas nangingibabaw sa kanya ang pagmamahal. Lumipas ang ilan pang mga linggo. Sumapit na ang araw kung kailan sila magkikita-kita ng mga dati niyang kaklase. Noong naroon na sila, nakita nila si Clea. Ang sabi mo hindi sasama ang ex mo. Yun ang sabi nila, hindi ko alam. Kaya siguro gusto mo magpunta para lang makita yan. Ano, mas masaya ka ba ngayon? Andito ako Sana naman may respeto ka. Bakit? Hindi ko naman talaga alam na pupunta siya Hindi rin naman ako sasama kung sakali na hindi ka sasama. Malay ko ba? Kung gusto mo, umuwi na lang tayo. Magpapaalam na lang ako sa kanila. Hindi na. Nandito na tayo Sayang naman yung binili kong damit kung uuwi lang ako. Babantayan na lang kita. Baka mamaya uuwi tayo tapos kapag tulog na ako babalik ka pala rito. Alam ko yung mga ganyang galaw. Para malaya kayo ng ex mo. May mga tropa pa naman akong sentidor. Kahit na alam na nilang mali yung ginagawa ng kaibigan nila, talagang hahayaan pa nila. Pagtatakpan pa. Hindi naman kami ganun. Malamang, hindi naman umaamin ng mga lalaki, no? Pagtatakpan mo rin sila. Basta alam ko wala akong ginagawa. Kung ayaw mo rito, pwede naman tayong umuwi na lang Hindi ko naman talaga alam na pupunta si Clea. Ang sabi ko nga wag na, di ba? Andito na tayo. Umuwi na lang tayo mamaya. Kapag medyo nakausap mo na mga kaklase mo nun. Kahit na naroon si Sander, halata na kontrolado siya ng nobya. Kahit na pagpunta niya ng banyo, kailangan niya pa ring ipagpaalam. Hindi siya uminom ng alak dahil sabi ng nobya niyang huwag siyang iinom. Limitado lang din ang mga tao na kakausapin niya. Kailangan aprobado pa ng nobya. Pati mismong usapan binabantayan ni Tifa. Tinitingnan niya kung mababanggit si Clea o ang nakaraan nila. Pero wala naman. Hindi rin lumapit si Sander kay Clea o maging si Clea. Kahit nga tingnan hindi ginagawa ng binata dahil natatakot siya sa pagbabantay ng kanyang nobya. Ang sakit ng tiyan ko. Magbanyo lang muna ako, magbabawas. Ang sama ng tiyan ko dun sa kinain natin kanina hindi ko kasi gusto. Sige, pero bilisan mo lang ha. Nagmamadali kasi si Sander kaya naiwan niya ang kanyang cellphone sa lamesa. Nakita yun ng nobya kaya kinalkal niya. Nakita niya ang mga litrato na kuha. May mga pinagbubura siyang iba, lalo na kapag babae ang katabi o nasa likuran ni Sander. Sa lahat din ng litrato ay kasama siya. Ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin bumabalik si Sander. Hindi matawagan ni Tifa dahil hawak niya ang cellphone. Kaya tumayo siya para magpunta ng banyo. Pero bago pa siya makarating doon, naabutan niya si Sander na may bitbit na gamit at kasama ang isang babae. Parang bagong dating. Nag-init agad ang dugo ni Tifa nung makita niya yon. Nais na niyang mang-away pero hindi niya magawa dahil nahihiya rin siya sa ibang tao. Noong nailapag na ni Sander ang gamit, lumapit siya sa nobya. Kaya naman palang tagal mo. Iba naman pala yung inaatupag mo. Nagpatulong lang naman sa akin.
Sabi mo banyo ang punta mo, di ba? Oo nga, galing naman talaga ako dun. Nung pabalik na ako, nakita niya ako tapos nakisuyo sa akin dahil mabigat nga yung karton. Ipapamigay niya raw sa amin. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Ang layo, alangan namang babalik pa ako. Naiwan ko rin naman yung cellphone ko. Kahit na. Sana nagpaalam ka man lang sa akin. Sana naman naisip mo na nandito yung girlfriend mo, di ba? Biglaan lang talaga yun. Sige, Huwag ka na magalit sa akin. uuwi na ako. Ikaw na lang maiwan dito. Mas ikaw ang kailangan nila. Uy, huwag ka na magalit. Sorry na. Hindi ko naman talaga alam eh. Tsaka sasabihin ko rin naman sa'yo. Sorry na, love. Alam mo naman na hindi ako nagtatago ng kahit na ano sa'yo eh. Nakita mo lang talaga ako. Hindi mo yun sasabihin kung hindi pa kita nahuli. Wala naman akong ginagawa masama. Tumulong lang talaga ako. Wala pa. Dahil nakita ko nga. Kung hindi ko nakita yon, baka kung ano nang ginawa ninyo. Saka may asawa na yung tao. Alangan naman na lalandiin ko pa yun. Hindi naman ako ganong klase ng tao. Tingnan mo na. Ganyan ang sagutan ng mga tao kapag nahuhuli na sila. Inililihis nila ang sitwasyon para magmukhang okay ang lahat. Na wala silang nagawang mali. Iniiwasan na ni Sander ang pagtatalo nilang dalawa dahil nakakahiya rin sa mga kasama nila. Pero doon pa rin nauwi ang lahat. Hanggang sa nagpaalam na lang siyang uuwi na silang dalawa. Hanggang sa sasakyan, maging sa bahay ni Tifa ay nagtatalo ang dalawa. Ano bang gusto mong gawin ko para paniwalaan mo ko? Na hindi nga kita niloloko. Na kahit anong mangyari hindi ko yung kayang gawin sa'yo. Hindi ko alam. Lahat naman ginagawa ko, hindi ko pa rin makuha yung tiwala mo. Ayoko naman mapagod sa'yo pero wala na akong ginawang tama eh. Lahat na lang ng kilos ko, hinahanapan mo ng butas. Ngayon na nakita mo ng ex mo, malamang gusto mo makipaghiwalay sa akin, Hindi hiwalayan ang usapan dito. Inaayos natin kung ano yung problema ng relasyon natin. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Lahat naman ng gusto mo, sinunod ko na, di ba? Lahat naman ng hiling mo, binigay ko. Iniwasan ko na kung sinong gusto mong iwasan ko. Binura ko na lahat ng gusto mong burahin at ayaw mo makita. Lahat na, lahat! Gusto ko kasing gawin mo na maayos yung pagpapaalam mo sa akin. Yung pag-update. Dahil alam mo naman na mapaghinala ako. Na lagi kitang binabantayan, di ba? Kaso ikaw itong hindi man lang sinasabi sa akin kung anong ginagawa mo. May mga ginagawa kasi ako na hindi ko masabi kaagad dahil nga biglaan. Hindi ko plinano. Saka mga bagay na simple lang naman katulad nung pagtulong ko kanina, biglaan. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Pero ano bang ginawa ko? Nagbuhat lang naman ako ah. Noong nakaraan yung may tinulungan akong matanda na tumawid, hindi ako agad nakapag-chat sa'yo dahil nga tatawid kami. Tapos galit na galit ka na sa akin. Hindi naman kita lulukuhin eh. Parang yung utak mo yung nagpapagulo ng relasyon natin eh. Kahit na maayos naman sana. Sige, hiwalayan mo na lang ako. Sige na, doon ka na, bumalik ka na sa ex mo. Iwan mo na ako rito. Salamat na lang sa 2 taon nating pagsasama. Hindi ka naman magkakaganda kung di mo nakita yung Clea na yun eh. Maayos naman sana tayong dalawa. Kaso ngayon, parang pinapalabas mong sinasakal kita. Kahit na ginagawa ko lang naman at hinihiling yung mga bagay na kusa mo namang dapat na ibigay bilang boyfriend. Yung assurance lang naman sana. Hindi kita hihiwalayan. Naglalabas lang naman ako ng saloobin ko. Hindi naman ibig sabihin nun na ayoko na sa'yo. Hindi. Alam ko na. Ganun na ang plano mo. Hindi mo lang agad sinasabi para magmukha kang mabuti. Para lalabas dito na ako ang toxic sa relationship natin. Para hindi pumangit ang tingin ng mga tao sa'yo. Na para kapag nagkabalikan kayo ng ex mo, matatanggap agad nila. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung anong ipapaliwanag ko sa'yo. Bakit? Maayos naman tayong dalawa. Masaya naman sana tayo. Bakit kailangan mo pang ibalik yung tungkol sa amin ni Clea? Hindi yun ang problema. Hindi yung gusto kong balikan yung ex ko, kundi yung sa atin. Yung respeto para sa isa't isa. Huwag mo nang pahabain ang usapan. Iisa lang ang gusto mo. Sige na. Pinapalaya na kita. Sorry na, sige na. May kasalanan na ako kung ano man yun. Patawarin mo na ako. Pasensya ka na kung may hindi ako mapunan. Kung nagkulang ako bilang boyfriend mo, sorry na. Mahal na mahal kita kaya ayoko mawala ka sa buhay ko. Sorry na.
Inako na lang ni Sander ang kasalanan na hindi niya naman alam kung ano. Basta ang iniisip niya lang ay maayos ang relasyon nilang dalawa. Kahit na napahiya na siya sa harapan ng mga dati niyang kaklase. Simula noon, nakablock na si Clea at ang iba pang mga kaklase ni Sander. Ang binata ang gumawa, pero sa harapan ng kanyang nobya. Para ipakita na seryoso talaga siya sa relasyon nila at ayaw niyang may makasira sa kanila. Naging maayos sila ng ilan pang mga linggo. Nagbago ang ugali ni Sander. Kahit na may gusto siyang tulungan, hindi na lang niya ginagawa. Kahit may matanda o bata na kailangan ng gabay, hinahayaan na lang niya dahil iniisip niyang baka maging dahilan pa ng ikasisira ng kanilang relasyon. Kahit trabaho niya, napapabayaan na niya. Basta maibigay niya lang ang gusto ng nobya. Na kada mag-chat ito, dapat pagtuunan siya ng pansin. Bumaba ang ranggo ni Sander dahil doon. Ang dapat na oportunidad na para sa kanya, ibinigay na lang sa iba na kayang maibigay ang buong atensyon sa trabaho. Hindi naman humihiling ng atensyon kahit tapos na ang oras ng trabaho, pero yun bang makakapagtrabaho ng maayos sa oras na nasa opisina sila? Hindi kasi yun magawa ni Sander dahil magagalit ang kanyang nobya. Isang tanghali, hindi ginagalaw ni Sander ang pagkain niya. Ayaw mo bang kumain, kuya? Oo nga, kanina pa yung pagkain mo. Tapos na lang kaming kumain ikaw nakatulala pa rin dyan. Hinihintay ko kasi si Tifa. Bakit mo hinihintay nasa trabaho nga yan. Pupunta ba siya rito? Sabay yata silang kakain, ma. Yung break time ni Ate Tifa, dun lang siya kakain habang magka-call sila. Para kunwari kahit na hindi sila magkasama, magkasama pa rin sila. Parang gawain ng mga LDR. Pero hindi naman sila LDR. Magkaiwalay lang dahil sa trabaho. Ewan ko sa trip ni kuya kapag in love siya. Wala kasi tong kasabay kumain. Tsaka sabi ko sa kanya na simula ngayon sabay na kaming kakain dalawa. Para makita niya rin yung ginagawa ko. Ay nako, hindi ko na alam kung anong klaseng kahibangan yan. Ganyan ba talaga sa henerasyon nyo? Hindi nyo kayang mabuhay nang wala yung karelasyon nyo? Paano pa kung maghiwalay kayo niyan? Baka naman hindi na kayo makakain. Si kuya lang naman yung ganyan. Di ko nga akalain na may ganyan pa pala sa totoong buhay. Grabe naman talaga ang pagmamahal na yan. O ayan na, tumatawag na siya. Huwag na kayo maingay ha. Hello love, kain na tayo. Anong ulam mo? Nag-order ako ng pagkain. Nakisabay ako sa kanila. Anong ulam mo? Ito, sinigang na isda. Nagluto kasi si mama. Tara na, kain na tayo. Sinong kasama mo dyan? Kaninong damit yan? Bakit parang pambabae? Si mama to, ito oh. Huwag mo na akong ipakita dyan. Bakit kailangan pang patunayan na ako ang nanay mo? Na kami ng kapatid mo ang kasama mo rito sa bahay. Ano, naghihinala pa ba yan? Babantayan niya rin ba pati ang kilos namin? Galit na ata si tita. Okay lang, love. Kahit tayo na lang yung sabay kumain. Baka pagalitan pa tayo lalo. Mama naman, ipapakita lang kita. Ipapakita mo lang na ako ang kasama mo para hindi ka pagdudahan. Kaya muntikan ka na matanggal sa trabaho mo Inuuna mo pang mag-reply dyan sa jowa mo. Hindi mo ba maipaliwanag dyan na kapag oras ng trabaho, dapat sa trabaho ang tuon? Ano, 24/7 na magkausap kayo? Pababayaan mo ang trabaho mo at ang sarili mo para lang mag-update sa kanya? Hindi mo ba pwedeng sabihin dyan sa mapagbantay mong nobya na mamaya na kayo mag-uusap kasi may trabaho kang tinatapos? Pati sa meeting na bawal malaman ng iba, kailangan katawagan mo siya para lang patunayan mong nasa trabaho ka. Aba, kung ganyan lang din ang buhay mo dyan, ay, ayoko na lang magsalita. Baka daanin na naman ako sa iyak niyang jowa mo. Nagsalita pa talaga si mama. Alam mo na nga matampuhin to Ayan, pinatayan na ako ng tawag. Susuyuin ko na naman to. Abay, totoo naman ang sinabi ko. Kapag nawalan ka ng trabaho, ayun, sakto, pwede mo na yan makausap kada minuto at segundo ng buhay mo. Baka naman kailangan hanggang panaginip mo, babantayan ka pa rin nun. Sobrang OA ng jowa mo. Lahat ng kilos mo, babantayan.
Ano ba naman yun? Nakakasira na ng buhay at kinabukasan mo. Yung pangarap mo, kailangan mo pang ipaalam sa kanya. At kapag ayaw niya, iiwan mo yung pangarap na yon. Hindi na yan pagmamahal, ha? Walang nagmamahal na ganyan. Oo, galit ako. Galit na galit ako sa ganyang klase ng relasyon. Nakaka-stress! Lumipas pa ang ilan pang mga buwan, pero wala pa ring nagbabago sa relasyon ng dalawa. Nagiging mas lalong mapagbantay na nobya si Tifa. Ang dami niya laging tanong, ang daming hinahanap. Kung sino ang kausap at kung bakit kailangan pang kausapin yun. Kahit katrabaho o kaibigan o kamag-anak. Hanggang sa umuwi galing ng ibang bansa ang tiyahin ni Sander. Pupunta yun sa bahay nila kasama ang pamilya. Mga 1 hanggang 2 linggo doon mananatili. Malaki naman ang bahay nila, kaya may pwesto at kwarto ang mga kaanak nila na tutuloy sa kanila. Minsan pa, isinama ni Sander ang nobya sa bahay nila kung saan may salo-salo na magaganap. Ma, si Tifa po, girlfriend ko. Hello po. Ay, hello din po, Tita Marley. Umupo na kayo doon, paluto na tong ulam. Saka sabihin mo pala kay Kali, ilabas na yung tubig. Kanina ko pa yun inuutos sa kanya. Tapos maglagay ng hindi malamig na tubig dahil hindi umiinom ng malamig ang tita nyo. Bilisan nyo na, anong oras na? Gutom na ang mga tao. Tulungan na kita dyan, ma. Ay, hindi na, kaya ko na to. Ang asikasuhin mo doon yung jowa mo. Nakikisama na lang si Marley sa nobya ng anak dahil nga sa ayaw niya ring mapahiya ang pamilya nila. Baka isipin ng mga kamag-anak nila na nag-aaway-away na sila. Hindi rin naman magandang tingnan na may pagtatalo sa araw dapat na puro lang masaya. Habang kumakain ang lahat, may mga kwentuhan at tawanan. Hanggang sa inanunsyo nga ni Sander ang magandang balita para sa kanila. Ikakasal na po kami. Nagbabala kami na magpakasal sa July. Pero kung sakali po baka mas mapaaga pa namin. Pero July talaga ang una namin na pag-usapan. 3 months na lang pala, kuya. Ang bilis naman. Sa simbahan ba? May nakita na ba kayong simbahan nun? Hindi pala makakapunta si Papa nun kung sakali, no? Hindi niya pa rin ata nakikita si Ate Tifa eh. So, call lang? Oo nga, saan naman kayo magpapakasal? Ang usapan po namin na civil wedding lang po muna. Tapos saka na po kami sa simbahan kapag nakaipon na po kami ng pera. Limitado lang din po sana ang bisita namin. Alam na ng pamilya mo yan? Hindi pa po. Ipapaalam pa lang po namin kapag nakauwi kami sa amin. Hinihintay lang po namin si Papa. Tsaka yung kay Papa naman po, baka kapag uwi niya doon na lang sa simbahan. Gaano na kayo kasigurado sa isa't isa? Ang bilis ng desisyon nyo. Sobrang sigurado na po. Mahal po namin ang isa't isa. Tsaka bumubuo na po kami ng plano para po sa pamilya namin. Sigurado na po kaming para po kami sa isa't isa. Tsaka gusto na rin kasi namin magsama. Gusto na po naming bumuo ng pamilya na pangarap naming dalawa. Dapat ang pagsasama nyo yung talagang sigurado na kayo. Hindi yung nadadala lang kayo ng isang sitwasyon na parang hindi porkit gusto ng isa dapat gusto na ng isa. Ito ang maipapayo ko sa inyo bilang isang asawa at ina. Kami ng papa mo, 3 dekada na kaming kasal. Ibang ugali niya nung magkasintahan pa lang kami at nung mag-asawa na kami. Sa kanyo lang makikilala ang isa't isa kapag magkasama na kayo sa iisang bahay. Kaya kung ako sa inyo, isipin niyo munang mabuti kung ano ba talagang gusto niyo. Mahihirapan na kayong umatras kapag kasal na kayo. Sure na po kami. Hindi na po yun magbabago. Desisyon na po namin ito at kung ano man pong mangyayari kapag kasal na kami, yun na po ang problema namin. Kami na po ang bahala doon kasi kami naman po ang mag-asawa. Napabuntong hininga na lamang si Marley. Iniisip niya kung anong buhay ang kakaharapin ng kanyang anak kapag nagkaroon ng asawa na gaya ni Tifa. Nung umuwi na si Tifa, nakakuha ng panahon si Sander para makausap ang kanyang ina. Bakit para naman pong tutol kayo sa relasyon naming dalawa ni Tifa? Hindi po ba dapat nagiging masaya na kayo? Kasi kapag nagkataon magkakaroon na kayo ng apo? Hindi ko alam. Basta hindi ako masaya. Alam mo na yon kung bakit.
Dahil na naman po ba sa pagiging mapagbantay niya? Yung kailangan lahat ng gagawin ko alam niya? Napag-usapan na po namin yun. Hindi na po niya gagawin yun kapag nagpakasal at naging mag-asawa na kami. Ay, talagang naniniwala ka sa kanya? Ayoko lang kasing magsisi ka kung kailan huli na ang lahat. Anak, sobrang hirap pumasok sa pag-aasawa. Dapat parehas kayong nagkakaintindihan. O kung hindi man, dapat isa sa inyo ang iintindi sa isa. Salitan yon. Hindi pwedeng ikaw lang ang iintindi sa kanya. Ma, alam na po namin yan. Kapag mga ganyan, kami na po yan. Kasi kami naman po yung magiging mag-asawa eh. Kami na pong bahala sa ganun, ma. Kaya nagsasabi kayo na nai-stress kayo kasi kayo rin naman po yung nagbibigay ng stress sa sarili nyo. Hindi naman na po dapat isipin eh. Pero kayo, ayan, isip pa kayo ng isip. Ewan ko. Sige, bibigyan ko pa ng pagkakataon si Tifa. Pero mukhang hindi ko naman na talaga kayo mapipigilang dalawa. Kapag nagdesisyon na kayo, talagang ipaglalaban nyo yon, hindi ba? Wala na akong magagawa pagdating doon. Pero sana nga hindi ka magsisi sa pinipili mong maging asawa. Sana hindi ka mahirapan, maging ang magiging anak nyo. Hindi pa naman sinasabi ni Marley na tinatanggap na niyang ganon ang magiging manugang niya. Ang isa kasi sa iniisip niya, paano kung dahil sa ganung ugali ni Tifa, hindi na maging masaya si Sander? Na baka pati pamilya niya, ipagkakait na rin na makasama niya. Hahayaan naman ni Marley ang anak na magkaroon ng asawa, pero minsan iniisip niya na sana ibang babae na lang ang mapapangasawa ng anak. Yung babae na may tiwala at yung babae na hindi praning pagdating sa pakikihalubilo ni Sander sa ibang tao. Iniisip niya kasi na walang mangyayari sa relasyon nilang dalawa kung ang gusto lang ni Tifa sa kanila lang iikot ang buhay ni Sander. Maraming bagay na makakaligtaan ang binata. Hanggang sa hindi niya namamalayan na tumanda na lang siyang malungkot at takot sa buhay. Ilang araw pa ang lumipas, naging abala ang magkasintahan. Ang dami nilang inaasikaso para sa magiging kasal nila. Mga ilang kaya ang iimbitahan natin? May nakausap na ako, may 50 pack sila rito. Para namang ang dami niyan. Bakit? Ang dami kaya nating pamilya at kaibigan. Isasama ba natin yung mga yun? Bakit? Ayaw mo ba? Sino ba mga gusto mong isama lang at imbitahan? Yung pamilya mo, as in sila lang, hindi yung mga tita mo ha. Tapos ako, sina mama lang, hindi rin tita ko. Tapos yung isa kong kaibigan. Ikaw, wala ka namang kaibigan. Sure ka ba? Mga nasa 15 katao lang ay isasama natin? Oo, ayoko na marami pang iba. Baka kung sino-sino pang kausapin mo dun. Baka kung sino pang pakinggan mo. Saka na lang yung iba kapag simbahan na. Yung mga tita natin, yung ibang katrabaho. Pero ipaalam mo muna sa akin ha kung sino yung iimbitahan mong iba bukod sa pamilya mo. Yung tropa ko kaya si Patrick, sakto kasi na pauwi na yun ng Pilipinas. Hindi ko naman kilala kung sino yun. Bakit ko yun papayagan? Hindi mo siya pinakilala sa akin. Baka mamaya may kung ano pang sabihin yun sa'yo eh. Madalas pa naman sa mga lalaki na kaibigan kung ano-anong sulsol ang ginagawa. Pinakilala ko na sa si Patrick, di ba? Yung kababata ko kako. May picture kami nun sa bahay, pinakita ko sa'yo. Kaso nasa ibang bansa siya nagtatrabaho. Pero babalik siya ngayon. Mga 1 taon daw muna siyang bakasyon dito sa Pinas. Kikilalanin ko muna yon bago ko imbitahan sa kasal natin. Basta lahat ng gusto mong isama, dapat kilala ko na. Hindi yung base lang sa kwento mo o sa picture. Hanggat hindi ko kilala, hindi pwedeng makapasok sa buhay natin. Hindi pa sila kasal pero tila ba kontrolado na ni Tifa ang kasintahan. Ang dami na agad bawal. Ang daming kailangang sundin. Pero hindi na yon pinapansin ni Sander dahil para sa kanya, parte yon ng pagmamahalan nila. Na kahit anong mangyari, kailangan niyang tanggapin ang ugali na yon. Yung mga pangako ni Tifa na ugali na babaguhin niya, mukhang malabo talagang mangyari. Isang araw, nagpasama si Marley sa kanyang anak para magpunta sa isa nilang kamag-anak. May kasalan silang pupuntahan pero tanging sina Marley at Sander lang ang makakapunta.
May pasok sa paaralan si Kali at ang iba nilang kapatid naman ay may inaasikaso. Ano ba, Sander? Bakit hindi ka pa nagsasapatos dyan? Anong oras na Baka mamaya ma-traffic pa tayo. Alam mo naman banda doon sa simbahan kapag ganitong araw traffic dahil ang daming tao. Kaya nga maaga kitang ginising kanina Ninang ako sa kasal, baka naman ako pa yung wala ron. Di pa nagre-reply sa akin si Tifa. Hindi ba pwedeng mamaya mo na lang hintayin ang reply ng jowa mo? Kapag andoon na tayo sa simbahan, hindi mo ba sinabi sa kanya na aalis tayo? Sinabi ko sa kanya kagabi pero hindi naman niya sinagot yung paalam ko. Aba, kung hindi ka pala papayagan ng jowa mo, hindi mo ako sasamahan. Ano ba akala niyang gagawin mo ron? Mambababae? Diyos ko naman, Sander! Anong oras na? Hindi ka na ba makakilos talaga hanggat hindi nagsasabi ang jowa mo? Kapag sinabi niyang huwag kang hihinga, hindi ka na rin hihinga. Baka kasi magalit siya sa akin Oh, ayan mismo ang sinasabi ko sa'yo. Kaya ayoko sanang magsama kayong dalawa niyang jowa mo Kasi kapag naging mag-asawa na kayo, hindi ka na makakakilos lalo niyan. Hindi ka na makakapunta sa bahay. Dahil kapag sinabi niya sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay, aba, hindi ka talaga lalabas ng bahay. Hoy anak, hindi kita pinipigilan na mag-asawa ha. Pero piliin mo naman ang magiging asawa mo. Hindi ba pwedeng i-book na lang kita hanggang sa simbahan, ma? Ay, Huwag mo akong gigilin, Sander. Baka gusto mong ibato ko yung cellphone mo. Baka kasi magalit si Tifa Baka kaya hindi niya sinagot yung chat ko dahil ayaw niya akong payagan. Tingnan mo, huwag mo akong pilitin. Makakatikim sa akin ng salita yang si Tifa. Tumayo ka dyan. Magsuot ka na ng sapatos mo at alis na tayo. Bilisan mo. Huwag mo akong paandaran dyan sa hindi ka pinayagan niyang girlfriend mo. Ayaw pa sana ni Sander na sumama sa ina pero pinilit siya. Kaya kahit na wala pang sinasabi ang nobya, umalis sila. Habang nagmamaneho ng motor si Sander, biglang tumawag si Tifa. Ano? Sino yung angkas mo ngayon? Anong oras pa lang talagang nasa labas ka na? Kagigising ko lang, ito agad ang bubungad sa akin. Ako, bakit? Pupunta kami ng kasal ng anak ko. Bakit? Hindi ba pwedeng samahan at ihatid niya ako? Mga kamag-anak lang namin ang naroon. Ano ba akala mo, may babae na naman ang anak ko? May ginagawa siyang mali kahit na wala naman. Ma, wag na. Anong wag na? Muntikan pa tayo mabangga nung L3 kanina dahil nagmamadali ka sagutin ang tawag ng jowa mo. Hindi na ba niyan iniisip ang kalagayan at buhay mo? Ha? Talagang mas gusto niya yung ikapapahamak mo? Kapag ba hindi mo agad nasagot, magagalit siya sa'yo? Mas okay na maaksidente o mamatay ka basta wag lang siyang magagalit sa'yo. Pinatay na ni Tifa ang tawag, pero alam ni Sander na hindi pa tapos ang usapan nila. Alam na agad ng binata kung saan naaabot ang pagtatalo nilang dalawa ng kasintahan. Habang nasa simbahan at nagpapatuloy ang kasal, nagtatalo sina Sander at Tifa. Nagpapaliwanag ang binata kung bakit sinama siya ng ina sa kasal. Maya-maya pa, lumabas si Sander ng simbahan para lang kausapin ang nobya. Sinong kasama mo dyan ngayon, ha? Sino yung babaeng nasa likuran mo? Hindi ko kilala yun, dumaan lang. May mga tao rito sa labas ng simbahan. Ako, wag mo ngang pinaglololo ko. Naiinis na ako sa mga palusot mo, ha? Alam ko, wala kayo sa kasalan. Baka kung saan ka lang nagpunta at kung kanino ka lang nakipagkita Hindi ako natutuwa. Totoo naman ang sinasabi ko Nag-send ako ng picture sa'yo, di ba? Hindi yun sapat para sa akin. Sige, mamaya mag-video call tayo. Ipapakita ko sa'yo yung pinsan ko na ikinasal. Nagpaalam naman na ako sa'yo kagabi, di ba? Anong password ulit ng Facebook mo? Huwag mong gagalawin ang messenger mo. Babasahin kong chat dyan sa'yo kapag ako may nakita talaga. Anong oras naman kayo uuwi niyan? Sinong kasama niyo sa table kapag andoon na kayo sa reception? Sinong makakatabi mo? Sino-sino dun yung mga kamag-anak? May kakilala ka pa ba dong iba? Hindi ko pa alam kasi hindi pa naman ako nagpupunta ng reception Tsaka baka mamayang gabi pa ang uwi namin ni Mama. Sino dun yung mga kakilala ko? Si Jenna yata nandun, yung pinsan ko na nakasama nating manood ng sine. Bukod pa doon, isend mo nga sa akin yung listahan ng mga imbitado, yung address ng venue. Oo, sige, mamaya na lang. Anong ginagawa mo ngayon? Ha? Nasa simbahan nga ako, nasa labas nga. Kaya naririnig mo naman na ang daming sasakyan na dumaraan.
Nasaan yung motor mo? Nandun sa may kabila. Patingin ako. Teka lang. Tanong mo sa mama mo kung mga anong oras kayo makakauwi. Para makita ko kung mga anong oras ka nga niyan makakauwi sa inyo. Yung tamang oras ang sabihin mo sa akin, ha? Kasi tatawagan talaga kita. Gusto ko malaman kung talagang aalis ka na at kung ganong oras ka talaga makakauwi sa inyo. Sabi niya kanina baka mga 5 PM uuwi na kami dahil baka matraffic kami. Pero hindi ko pa alam kung ganong oras ba. Nandiyan kasi yung mga kamag-anak namin eh. Yung iba ngayon na lang ulit nakita ni mama kaya baka magtagal pa siya rito. Kakausapin ko muna. Nandun pa sila sa loob. Mga anong oras nasa bahay ka na nun kung sakali man na 5 PM ka nga aalis dyan? Sabihan mo na kasi si mama mo na sumabay na sa'yo. Kung hindi siya sasabay, baka naman pwedeng i-book mo na lang siya. Kaya siguro naman, may iba kayong kamag-anak na pwedeng maghatid, di ba? Kung hindi traffic, mga 5:30 nasa bahay na kami. Kung 5 nga ang alis ha. Bandang 5:30 tatawag ako sa'yo. Dapat nasa bahay ka na. Kapag hindi traffic ha, hindi ko alam ngayon kung traffic eh. Wala akong pake. Basta kailangan kapag tumawag ako sa'yo, nasa bahay ka na. Wala nang palusot yan. Update mo ko. Send ka ng picture ng mga tao doon. Huwag kang tumabi sa hindi mo kamag-anak. Ang gusto ko detalyadong lahat ha. Sinasabi ko sa'yo, kahit na wala ako dyan, malalaman at malalaman ko pa rin kung anong ginagawa mo. Kung niloloko mo ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Sumasakit na ang ulo ni Sander. Hindi siya mapakali. Hindi siya nakikipag-usap maging sa mga kamag-anak niya dahil tutok siya sa pakikipag-usap sa kanyang nobya. At sa pagpapatunay na wala nga siyang ibang ginagawang masama. Hanggang sa napansin na siya ng ilan sa mga kaanak nila, kaya si Marley ang tinanong. Hindi na lang sinagot ng ginang dahil ayaw na niyang malaman pa ng iba kung paano naging masalimuot ang buhay ng anak niya sa piling ng nobya. Maya-maya pa, panay ang tanong ni Sander sa kanyang ina kung anong oras ba sila uuwi. Lapit na mag-5 ma, uwi na tayo. Paalam ka na sa kanila. Mamaya na, ano ka ba? Anong oras pa lang naman oh? Maaga pa. Pwede naman 7:00 na lang tayo umuwi. Bakit ba nagmamadali ka? Sabihin mo mamaya na tayo uuwi. Mauna na lang pala ako umuwi. Sabay ka na lang kina tito ha? Aba, ang batang to, iniwan talaga ako. Nagmamadali masyado. Hindi na mapakali si Sander. Maya-maya lang din ay tumatawag ang kanyang nobya. Sinabi niya na pauwi na siya, kaya inurasan siya kung anong oras dapat nasa bahay na siya. Kinakabahan pa nga ang binata hanggang sa na-traffic siya. May prosesyon, hindi niya alam kung gaano pa kahaba ang magiging traffic. Kaya ang ginawa niya, sumingit siya, pumasok pa siya sa isang eskinita. Maya-maya, tumatawag na naman si Tifa. Nung sasagutin na niya, nagulat si Sander sa malakas na busina. Hindi niya napansin ang truck na papalapit sa kanya. Mabilis ang mga pangyayari. Nabangga siya pero mabuti na lang ay hindi siya napuruhan. Tumagilid siya kung saan motor niya lang ang nasagasaan at nadurog. Pero mukhang may bali ang paa niya. Hindi siya makatayo. Ang mga tao na nakakita sa kanya, hindi siya hinayaan na gumalaw. Durog din ang cellphone niya, kaya hindi niya nasagot ang tawag ng nobya. Mabuti na lang may isang taga roon na kilala ang kamag-anak niya. Noong nasa ospital siya, agad na nagpunta ang kanyang ina at ang ibang kamag-anak nila. Diyos ko naman, Sander! Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, ha? Nagpapakamatay ka ba talaga? Yung motor mo, durog na durog. Kinilabutan ako. Paano na lang kung napasama ka doon? Hindi ka na makakaabot ng ospital. Doon pa lang, patay ka na. Ma, tawagan mo nga si Tifa. Sabihin mo nasa ospital ako. Wala ka mo akong cellphone. Baka galit na yun sa akin dahil sabi niya dapat 5:30 nasa bahay na ako eh. Baka tumatawag yun sa akin. At talagang mas iniintindi mo pa yung galit ng jowa mo kaysa sa buhay mo? Ayan, kaya muntikan ka ng mamatay kakahabol mo ng oras. Ito ang sinasabi ko kaya ayokong maging asawa mo yung babae na yon. Maaga ka talagang mamamatay sa kanya. Dahil mas iniintindi niya kung nagloloko ka ba kaysa kung buhay ka pa. Hindi ko tatawagan yon.
Bahala ka sa buhay mo! Sasabihan ko siya mamaya kapag nalaman ko kung pwede ka nang umuwi. Tinutuo nga ni Marley ang sinabi niyang hindi niya tatawagan si Tifa. Hinayaan niya na kung ano ang isipin nun. Dahil kung totoong mahal niya si Sander, kahit na isang araw itong hindi nagparamdam dahil na aksidente, hindi siya magagalit. Sa halip ay mag-aalala pa. Yun ang inaasahan ni Marley, pero mukhang hindi ganon ang mangyayari. Nung umuwi na sila, hiniram na lang muna ng binata ang cellphone ng kapatid niya. Itong account ko na lang ba ang pantatawag mo? Hindi, yung akin. Pwede bang tumawag sa FB Lite? Ewan ko, hindi yata eh. Palagi na lang pala ako sa messenger mo. Tatawag lang naman ako eh. O sige, bigay mo na lang sa akin mamaya kuya. Maliligo lang muna ako. Hirap pang mailagay ng binata ang account niya sa cellphone ng kapatid. Pero nagawa rin naman niya yun. Nakita niya na ang daming tawag at chat ng nobya. Galit na galit ito sa kanya. Talagang pinagmumura siya. Ni hindi man lang inalam kung buhay pa ba siya kaya hindi siya nagpaparamdam. Kung ano ba ang lagay niya. Talagang puro lang paghihinala. Para bang mas mainam pang namatay na lang siya kaysa saluhin ang lahat ng galit. Ano? Talagang naging masaya ka nang hindi mo sinasabi kung nasan ka? Sinungaling ka talaga? Ang sabi mo bandang 5:30 nasa bahay ka na. Anong petsa na? Buti naman buhay ka pa at nagparamdam ka. Ano, masaya ba kayo ng babae mo, ha? Ano, sobrang enjoy kayo kaya hindi mo sinagot ang tawag ko? Sige, kung dyan ka naman pala magiging masaya, tapusin na lang natin tong relasyon natin. Huwag na tayong magpakasal. Kung kailan sa susunod na linggo ng kasal natin tsaka ka naman nagloko ng ganito. Halata talagang hindi ka seryoso sa akin. Hindi ako ng babae. Kalalabas ko lang ng ospital. Nabangga ako ng truck kahapon. Okay naman ako, nakakalakad pa naman. Kailangan ko lang pagalingin yung mga galos ko. Hindi ako ng babae. Nagulungan ng truck yung motor ko kasama yung cellphone ko. At gumawa ka pa talaga ng dahilan? Hindi ako gumagawa ng dahilan. Meron ako ebidensya. Kahit nabasahin mo pa dun sa balita. Mamaya ipapasa ko sa'yo. Tapos yung record ko dun sa ospital. Sino naman ang nag-alaga sa'yo doon, ha? Nurse na babae at maganda pa? Masaya ka ata dun Sorry na, hindi ko naman sinasadya na hindi masagot yung tawag mo Na-aksidente lang talaga ako. Hayaan mo bukas, pupuntahan kita dyan sa inyo. Wala akong cellphone, bibili pa lang ako. Itutuloy natin ang kasal, okay? Sorry na. Ang hindi alam ng binata, naririnig ng kanyang ina ang usapan na yon. Naaawa siya sa kanyang anak. Paanong kailangan pang ihingi ng tawad ni Sander ang nangyari sa kanya na ang tunay namang dahilan kaya yun naganap ay dahil na rin sa kagagawan ni Tifa. Hindi na kayang tiisin pa ni Marley ang nangyayari. Hindi siya papayag na magkakatuluyan ang dalawa. Hindi pwedeng ganong klase ng babae ang magiging asawa ng kanyang anak. Masyadong makasarili. Walang pagmamahal kay Sander. Kaya kahit na ayaw niya sanang makialam, ginawa niya ng paraan para lang maghiwalay ang dalawa. Ilang araw ang lumipas, sumapit na ang araw ng kasal. Ang kasama lang para tumistigo ay si Marley at ang ina ni Tifa. Nung nagsasalita na para sa pag-iisang dibdib nila, hindi sumasagot si Sander. Hanggang sa... O bakit hindi ka sumasagot ng I do? Huwag na lang nating ituloy ang kasal. Ha? Ano wag na ituloy? Nahihibang ka na ba? Andito na tayo. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal natin ang isa't isa, di ba? Ayoko na. Huwag na natin tong ituloy. Pasensya na. Hoy, teka lang. Ano ba? Saan ka pupunta? Sander! Ma, tita, bakit po ganun? Bakit bigla na lang siyang umayaw? Baka hindi pa talaga handa ang anak ko. Baka may kailangan pa kayong ayusin sa sarili nyo. Tulungan niyo naman po ako. Mahal namin ng isa't isa. Pasensya ka na. Kung ano ang desisyon ng anak ko, siya lang ang makakapagpabago nun. Hindi ako at mas lalong hindi ang sino man. Magbigay ka na lang ng panahon para sa kanya. Hindi nagbigay ng simpatya si Marley sa nangyari dahil gusto niya yon. Gusto niyang wag matuloy ang kasal. Ang maghiwalay ang dalawa. Sa katunayan nga,
Pinakulam niya ang sarili niyang anak. Pinagawan niya ng ritual para maging magulo ang utak at desisyon pagdating sa relasyon nila ni Tifa. Ang pag-atras ni Sander sa kasal, gawa yon ni Marley. Walang ibang nakakaalam. Tanging siya lang. Wala rin naman siyang balak na ipaalam sa kahit na sino. Gusto niya lang palabasin na kaya nangyari yon ay may napagtanto ang kanyang anak. Mukhang epektibo naman yon. Naging maugong nga lang ang usapin tungkol doon sa mga kamag-anak at mga kaibigan nila. Isang beses pa, sinubukan ni Tifa na kausapin si Sander. Wala na ba talaga tayo? Hindi mo na ba gustong subukan pa ulit? Baka naman may pagmamahal ka pa sa akin. Mahal pa kita. Siguro, hindi ko alam eh. Basta ang alam ko sa ngayon, gusto ko ng kalayaan. Gusto ko mabuhay. Naghahangad ako ng panahon para maging malaya. Alam mo yun, yung mga bagay na wala ako nung taon na nakakulong ako sa mga gusto mo. Hindi ba kapag mahal mo ang isang tao, dapat tanggap mo kung anong mga gusto niya? Sinabi ko na sa'yo na naguguluhan ako, hindi ko alam. Nito ko lang naramdaman na nasasakal ako sa mga ginagawa mo sa akin. Hawak mo ako sa liig, hindi ako makahinga. Wala akong ibang alam gawin kundi yung gusto mo lang. Gusto kong makilala yung sarili ko bilang ako, hindi bilang isang tao na ginawa mo para lang sa gusto mo. Kasi ako, minahal kita kung ano at sino ka, pero ako, binago mo ko. Hindi ko na makilala kung sino ako. Gusto ko ng pagmamahal na may tiwala. Yung may pagmamahal. Yung ramdam ko ang pagmamahal. Hindi yung ako lang ang nagmamahal. Sige, subukan na lang ulit natin. Gawin na lang natin kung ano yung gusto mo. Pangako, hindi na kita pipigilan kung hindi naman kailangan. Pangako rin na ipakikita ko sa'yo na may tiwala ako sa'yo. Sigurado ka ba? Oo, isang beses pa. Naguguluhan na ang binata. Hindi niya alam kung tama na ba o pwede pa. Kaya kinausap niya ang kanyang ina. Hindi naman siya pinigilan ni Marley. Kung ano ang sa tingin mo, pwede mong subukan sa huling pagkakataon. Kapag nakita natin na may pagbabago, baka nga mahal ka niya, natakot lang siya. Pero kung walang pagbabago, baka tama na. Kasi hanggang may chance na binibigay, walang pagbabago eh. Baka uubusin lang din ng emosyon mo. Alam mo ba, Ma? Nung ilang araw na hindi kami magkasama, hindi kami nag-uusap, nahirapan ako. Pero alam niyo po yung ang saya, ang gaan. Parang nakikita ko ulit yung purpose ko sa mundo, na ito yung ako. Yung buhay ako dahil buhay ako, hindi dahil gusto kong maging sunod-sunuran lang. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Dapat sa pagmamahal mayroong ganyang pakiramdam. Para kahit na mahirap ang pagmamahal, may kapayapaan, meron kang pahingahan. Dahil dapat ang pagmamahal may tiwala. Hindi lang sa kapareha mo, kundi maging sa sarili mo. Kaya kung tingin mo pwede pang magbago si Tifa, bigyan mo ng huling pagkakataon. Kung hindi na siya magbabago, tama na. Masakit yan pero mas payapa kapag napunta ka sa tamang tao. Kahit na may halo ng kulam ang damdamin at isipan ni Sander, pwede pa rin siyang magdesisyon. Hanggang sa nagkaroon ulit sila ng ugnayan ni Tifa. Pero hindi na ganon kabigat ang pagmamahal na nararamdaman niya. Hindi na ito katulad ng dati na handa niyang sundin ang lahat, kahit na mali na. Akala nila maayos na. Pero isang buwan lang ang nakalipas, bumalik na naman sa dating ugali si Tifa. Sino yung kasama mo kahapon? Akin na nga cellphone mo. Sabi ko na nga ba tama ang kutob ko. May bago kang kinakausap. Sino to ha? Bago mong babae? Ano tong pinag-uusapan ninyong pupunta kayo ng Tagaytay? Niloloko mo ko? Si Mama yan, bakit hindi mo tignan yung profile niya? Bakit hindi mo basahin lahat ng usapan namin? Oh, bakit pupunta kayo ng Tagaytay? Nagpaalam ka na ba sa akin, ha? Para sa birthday niya. Pumayag ako? Alam mo, tama na to. Ayoko na. Nakikipaghiwalay ka na naman sa akin? Ayan, kasi nga, naloloko mo ko. Tama nga na wala nang patutunguhan tong pagsasama nating dalawa. Pagod na ako. Ayoko na. Yan lang ang sasabihin mo sa akin. Napapagod din naman ako pero hindi naman ako sumuko.
Mas pagod ako. Naubos ko na lahat ng pasensya at pag-unawa ko na kaya ko ibigay sa'yo. Kaya pasensya ka na. Pero ito na yung huling beses na maghihiwalay tayo. Dahil hindi na tayo magkakabalikan ulit. Hindi ko pinangarap na mabuhay sa ganitong pagmamahalan. Hindi ko gustong hanggang sa ganito lang ako. Gusto ko yung pagmamahal na may tiwala. Gusto ko yung pagmamahal na pahinga ko kapag pagod na ako. Hindi yung pagod na ako sa buhay ko, wala pa akong karapatan na huminga. Dahil sakal na ako. Sige, kung makikipaghiwalay ka sa akin, siguraduhin mong hindi ka hahabol sa akin. Hindi na rin ako makikipagbalikan sa'yo. Sige, mas malinaw na ito naging usapan nating dalawa na hindi na talaga tayo babalik sa kung ano tayo. Parehas na tayong bumitaw. Tingin mo ba, makakahanap ka pa ng babaeng gaya ko? Makakakita ka pa ba ng babae na tatanggapin at mamahalin ka? Sa pagiging mamas boy mo? Hindi ko alam. Basta ang alam ko sa ngayon, sarili ko naman muna ang pipiliin ko. Mas mahal ko ang sarili ko. Bakla ka ba? Dapat ang tunay na lalaki handang magsakripisyo at mahirapan. Premyo kami. Kaya dapat handa kang lumaban. Kung premyo ang mga babae ng pakikipaglaban, sana makakuha ako ng premyo na mamahalin din yung lumaban para sa kanya. Ayoko na ng maraming usapan. Bakla na ako sa paningin mo. Pero gusto kong makahanap ng totoong pagmamahal. Totoong babae na alam niya ang halaga niya para hindi niya ipinagkakait sa akin yung sarili kong halaga. Huwag ka na sana makapag-asawa. Sana makahanap ka ng lalaki na kayang tumbasan yung mga naibibigay ko. Yung higit sa akin dahil yun ang kailangan mo. Sana makita mo yung taong kahit na nasasakal na, handa ka pa ring mahalin. Dahil hindi na ako yun. Hindi mo na sa akin makikita yung ganon. Pasensya ka na. Galit na galit si Tifa. Sinusubukan niyang magsalita ng mga bagay na sinasabi niya noon sa binata. Na kapag binanggit niya, babalik at magmamakaawa sa kanya ang nobyo. Pero sa pagkakataon na yon, hindi na. Tinalikuran siya ni Sander. Ni hindi siya nilingon. Pinabayaan siyang nagagalit dahil buo na sa kalooban ng binata na iwan ang ganong sitwasyon. Mas nangingibabaw na sa kanya ang tulong ng kulam na huwag makaramdam ng sakit at pagmamahal kay Tifa. Alam na rin naman ni Marley na hindi na magtatagumpay kahit pa magkabalikan ang dalawa. Dahil ang kulam sa kanila, panghabang buhay na. Ibig sabihin, darating talaga ang araw na maghihiwalay sila ng tuluyan. At yun na nga ang araw na yun. Isang araw, umuwi si Sander sa bahay nila. Hindi mawari kung malungkot ba siya. Nakapagluto na ako ng pagkain, nak. Sabay ka na sa amin. Oo nga kuya, para naman hindi ka nakatulala dyan, di ba? Tara na, ito pa naman yung paborito mong pagkain. Ano bang problema kuya? Tara, usap tayo. Bili akong alak. He, anong alak pinagsasasabi mong bata ka? Joke lang naman, Nay. Baka kasi gusto lang ni kuya ng kausap eh. Pinapatawa ko lang naman siya. Hindi na kami okay ni Tifa. Yun lang pala eh. Ayoko na. Hindi na kami magkakabalikan nun. Di mabuti naman. Tara pala, kain na tayo kuya. Okay lang yan, nak. Ganun talaga ang buhay. Hindi pa naman huli ang lahat sa'yo eh. Bata ka pa naman. Enjoy mo na lang muna sa ngayon. Malay mo, dumating na rin yung babae na tama para sa'yo. Minsan talaga may mga minamahal tayong hindi natin nakakatuluyan. Nagiging parte na lang ng alaala at aral sa atin. Katulad niyan, aral sa'yo na hindi lahat ng pagbabantay at paghihigpit ay tunay na pagmamahal. O tara na, kain na tayo. Hindi maipaliwanag kung may lungkot, pero maaaring meron nga. Dahil minahal naman talaga ni Sander si Tifa. Alam niyang mahihirapan siyang matanggap yun, pero hindi pa nga naman talaga huli ang lahat para magmahal. Ilang buwan pa ang lumipas. Hindi nag-uusap ang dalawa. Hanggang sa nagpakita si Tifa kay Marley. Gusto niya lang daw itong makausap. Sige na po. Baka kapag po ikaw ang kumausap kay Sander, kausapin niya po ulit ako. Para saan ba? Para po magkabalikan na kami. Nagbago na po talaga ako. Hindi ko na siya paghihigpitan. Natuto na po ako. Alam mo, sa totoo lang, wala na kayong chance ng anak ko. Ikaw na lang ang pumipilit sa sarili mo.
Ayoko nang tatawagan mo ko para kausapin at makiusap ng ganito. Dahil aaminin ko na sa'yo ha, masaya ako na hindi ka naging asawa ng anak ko. Alam mo kung bakit? Dahil hindi siya masaya sa'yo. Hindi kayo magiging masayang dalawa. Magdurusa kayo. Kaya ngayon na ayaw na niya, masaya na ako para sa kanya. Hindi ko pinakikialaman ang desisyon niya sa buhay. Kung sinong maamahalin niya sa buhay. Dito lang talaga sa inyo. Ngayon lang, dahil ayokong habang buhay na may nakatali sa leeg niya, nasasakalin siya para lang mapasunod. Hindi ko naman po ginagawa yun. Mahal ko lang po talaga siya. Hindi na yan pagmamahal. Ang gawin mo, mahalin mo ang sarili mo para kapag dumating ang araw na may magmamahal ulit sa'yo, hindi mo na uulitin kung anong ginawa mo sa anak ko. Hanapin mo yung gamot sa sugat mo. Huwag mo sugatan ng iba para lang maranasan niya ang pagdurugo na nararanasan mo. Nagbago naman na po talaga ako eh. Pangako. Totoo na po ito. Makikita niyo po. Basta po, tulungan niyo lang po ako na magkabalikan kami ng anak mo. Ay, hindi na talaga. Maging ako, ayoko na sa'yo. Kahit na anong pakiusap ni Tifa, wala na talaga. Pero mukhang hindi siya tumitigil dahil kahit hiwalay na silang dalawa, patuloy niya pa ring pinagbabawalan si Sander na gawin ang mga gusto niya. Minsan, pinupuntahan niya sa trabaho. Naging mas malala pa nga siya kung umasta. Sino yon? Bakit ang tagal niyo naman mag-usap? Kaya na pa ako nandito oh. Hindi mo pa tinapos yung pakikipagkwentuhan mo sa babae na yon? Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal na ba? Hindi ka kaya sumasagot sa mga tawag ko? Ano bang kailangan mo sa akin? Talagang hindi mo na ako kinakausap? Ayaw mo na ako makita? Kasi nga masaya kang kausap yung isang yon. Ano? Sige nga, ano mo na ba siya? Wala ka nang pakialam kung ano ko siya. Hindi mo na dapat pinapansin kung anong ginagawa ko dahil buhay ko to. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil nabubulungan ka ng iba. Nasusulsulan ka nila na hiwalayan ako. Gaya ng mama mo. Siya lang naman yung may ayaw sa akin, di ba? Pwede naman talaga tayo eh. Nakikinig ka kasi sa kanya. Walang kinalaman si mama rito. Ikaw ang may problema. Bakit bahay mo makipagbalikan sa akin? Pwede pa naman tayo. Kapag sinabi ko na ayoko na, ibig sabihin lang nun na ayoko na. Kahit na anong gawin mo, hindi na tayo magkakabalikan. May bago ka na? Wala akong bago. Sarili ko lang ang binubuo ko ngayon. Yun sana ang makita mo. Yun din sanang kulang sa iyong atupagin mong buuin. Kung sakali, baka doon, pwede pa tayo. Pero ramdam kong kahit na anong mangyari, hindi na talaga. Dahil once na sumuko ang lalaki, tapos na ang lahat. Buong puso at tapang yung sinabi ni Sander. Hindi na nga sila nagkabalikang dalawa. Dahil sa kulit ni Tifa, ng ibang bansa na lamang ang binata. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon na meron kay Tifa. Gusto niyang mabuhay sa paraan na alam niya, hindi sa paraan na gusto lang ni Tifa. Hindi na rin nakalapit pa ang dalaga sa pamilya ng dating kasintahan dahil nagsampa sila ng kaso nung nagwala si Tifa sa harapan ng bahay nila. Sa ngayon, nasa ibang bansa pa rin si Sander. Wala pa rin siyang kasintahan pero ramdam niya ang saya. May nililigawan siya. Kinikilala na dalaga na tingin niya ay malaki ang potensyal na maging asawa niya. Habang si Tifa, wala na siyang balita kung ano ba ang ginagawa. Minsan talaga, may mga taong inaakala na ang paghihigpit at pagbabantay ay ang pinakamalakas na forma ng pagmamahal. Para sa kanila, ang madalas na pagtatanong, ang pag-alam sa bawat galaw at ang paghingi ng walang katapusang paliwanag ay paraan ng pag-aalaga. Akala nila, kapag alam nila ang lahat, masisiguro nilang hindi sila masasaktan at hindi sila mawawala sa buhay ng minamahal. Ngunit sa likod ng ganitong paniniwala, kadalasan ay nakatago ang takot. Takot na mapalitan, takot na maiwan, at takot na muling masaktan ang mga karanasang dala ng nakaraan. Sa una, nakakagaan sa pakiramdam ang may taong gustong malaman kung nasaan at kung ano ang ginagawa. Ngunit habang tumatagal,
Ang pag-aalala ay nagiging hinala at ang pag-aalaga ay nagiging kontrol. Unti-unting nawawala ang espasyo para huminga, para maging sarili at para magkamali. Ang relasyon na dapat sana'y sandalan ay nagiging lugar ng pangamba at pag-iingat. Ang mas masakit, ang paghihigpit ay hindi kailanman nakapagbibigay ng tunay na seguridad. Kahit gaano kahigpit ang pagbabantay, kung may kulang sa tiwala, laging may pagdududa. Sa halip na patatagin ang relasyon, lalo nitong binibigyang diin ang distansya ng dalawang taong dapat ay magkasangga, hindi magkalaban. Tandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa dami ng tanong o sa tindi ng pagbabantay. Sinusukat ito sa kakayahang magtiwala, magbigay ng kalayaan at umunawa na ang bawat tao ay may sariling mundo na dapat igalang. Ang pagmamahal ay pagpili na maniwala kahit may takot, pagpiling magpahinga ang isip kahit may posibilidad ng sakit. Kayo ba mga apo, nasubukan nyo na bang magkaroon ng karelasyon na bantay sarado kayo? Ano rin ang inyong opinyon tungkol sa desisyon ng bawat karakter? Tama lang ba ang ginawa ni Marley na makialam sa anak? Maaari niyong ibahagi sa amin ang inyong kwento at opinyon. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Marisa Espiritu, Jerwin Galot, Beth Lisa, Lerma Royo, Kayla Camille Olpindo, Shiana Vlog, Helen Grace, Jessa Joy Lozada from Iloilo City, Ray Galedo at sa Galedo family ng Cabuyao, Laguna, Regine Pelipas from Calaba, Abra, Sara Bulaon, Riz Magante, Vince Ocampo, Joy ng Bahrain, Nancy de los Santos, Arian Alea, Sidney Crosswind at sa kanyang anak na si Christine Lane Bandoho, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Irish Abela Tuazon, Febe Rañada, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Mil Rose Demate, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Pureza Tagiwalo, Rachel Whitney, Toto Orteo, Chef M, Ronald Belza Bahado, Lainey Soverano, Liza Infante. Shout out din kina Enda, Liza, Delia, Dan, Marifel, Miriam, Nampot ng Binyan, Laguna. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.